Malakas ang usap-usapan ngayon na ito raw San Miguel Beer ay baka i-trade na ang kanilang point guard na si Wami Tiongson dito sa Blackwater Bossing kapalit ni Cedric Bearfield at baka samahan pa ng first round draft pick ng San Miguel ito. Alam natin na si Cedric Bearfield at itong si Coach Jeffrey Cariaso nandito yan sa kampo ng MVP Group dahil farm team ng MVP Group itong Blackwater. Pero willing naman sila makipag-trade dito sa San Miguel kung maganda yung i-offer. At sa tingin ko, bagay sa San Miguel ito si Cedric Bearfield. Unang-una, merong mga reports na lumalabas na ito si Bearfield ay hindi na masaya dito sa Blackwater dahil nga palagi itong natatalo at ang aga na i-eliminate. Kung mapupunta siya dito sa San Miguel, instant playoff contender siya. Malamang nga malaki tsansa nila na manalo pa ng kampyonato. Pangalawa, sa San Miguel nakita natin dito sa finals na mahina sa depensa itong si Wami Tiongson at pati na yung opensa niya hindi consistent. Kaya nga marami nagsasabi na sabihin natin mas reliable pa ang 40-year-old na si Chris Ross kaysa dito kay Wami Tiongson. At syempre, hindi yan acceptable sa San Miguel. Hindi po pwedeng magre-rely sila sa isang guard na 40 anyos na. Kaya nga ngayon, naghahanap daw ng tsansa ang San Miguel na makuha si Cedric Bearfield. Actually, bago pa na-draft itong si Bearfield, meron nang lumabas na balita noon na kukunin niya ng San Miguel at ang magiging kapalit si Terence Romeo. Of course, hindi natuloy yan dahil si Terence Romeo nanatili sa San Miguel ng ilang conferences bago tinrade sa Terra Firma kapalit ni Wami Tiongson. At of course, kasama din si Vic Manuel doon sa trade na yon, ang naging kapalit naman niya si Andreas Cahilig. Ngayon, kung sakasakali na mapunta sa San Miguel si Cedric Bearfield, magiging mas maganda itong kanilang rotation. Una-una yan ay mas magaling na scorer kay Wami. At pangalawa, sa tingin ko, magiging mas maganda yung adjustment at magiging rotation ni Coach Leo Austria. Ngayon, pagdating naman dito sa TNT Tropang Giga, alam nating lahat na tinatarget ng TNT ang Grand Slam ngayong darating na 50th season ng PBA. At para magawa yan, mas maganda siguro ay kunin na nila si Robert Bolick. Hindi naman sikreto na itong si Robert Bolick hindi masaya sa NLEX dahil nga hindi na nanalo ng kampyonato. At mukhang malabong mangyari yan lalo dahil sa lakas ng lineup ng TNT, San Miguel at ng iba pang powerhouse teams. So mas bagay talaga itong si Robert Bolick kung sa TNT tropa siya mapunta. Isang nakikita nating trade scenario dyan po pwedeng ibigay ng TNT itong si Kim Aurin, si Barclay Ebonia at itong si Almon Vosotros dito sa NLEX Road Warriors kapalit ni Robert Bolick. Ngayon kung big man naman ang gusto nitong si Coach Jong Wichiko, pwede nang i-trade ng TNT ay itong si Barclay Ebonia at si Henry Galinato plus yung future first round draft pick nila para kay Bolick. Kung sakasakali, ang grabe ang magiging backcourt rotation ni Coach Chot Reyes. May Jordan Heading ka na, may Robert Bolick, nandyan pa si Reynan Batak at itong si Jason Castro. Dun sa forward position mo, nandyan si R.R. Pugoy at si Glenn Cubontin. At alam natin yung center at power forward slot nila. Of course, si Kelly Williams, si Brandon Rosser, si Poy Eram. So, magiging pag-Grand Slam talaga yan, lalo na pagdating sa Commissioner's Cup at Governor's Cup. Palaging nandyan si Ronde Hodis Jefferson. So, halos automatic finals na yan. Kaya sa tingin ko, dapat gawa na ng paraan ng TNT para makakuha na to si Robert Bolick. Lalo na kung sakasakali na mapunta nga sa San Miguel, itong si Cedric Bearfield. Dahil alam naman natin, isang team pa na naghahanda para maka-Grand Slam ay itong SMB rin. Kaya sigurado na magiging mas malaki ang tsansa ng TNT na magawa yan kung makuha nga nila itong si Robert Bolick mula dito sa NLEX Road Warriors.